Magandang umaga sa lahat. Meron po tayong, may first timer po tayo. May I see the hand. Yung first time po kayo naka-attend dito sa BBC. Ayun. Welcome po. Palakpakan po natin sila. Pwede pong may I have the hands nung mga nag-invite sa kanila? Yung nag-invite sa kanila. Ayun. Okay. Pwede pong yung nag-invite sa kanila. Pwedeng tabihan lang ng kahit pansamantala lang, ngayon lang yung first timer. Pwede po ba? Kung kayo yung nag-invite sa first timer, pwede pong tabi lang sa kanila. Okay? Pero hindi lang po ito para sa kanila, no? Para po ito sa ating lahat. Yung matagal na rin pong mga nakakilala kay Lord, tumanggap kay Lord, parang refresher lang po ba? Ang sabi po ito po yung purpose ni Lord sa buhay nating lahat. Ang sabi sa Psalm 16:11, nindot kayo, no? Sa Psalm 16:11, ang sabi po, you cause me to know the path of life. In your presence is joyful abundance. Meron pong abundansya ka, pero walang joy. Pero ito, in your presence is joyful abundance. At your right hand, there are pleasures forever, or in some translation, forevermore. Ang plano po ni Lord sa atin from the very beginning, nung nilalang niya tayo, is joyful abundance and pleasures forevermore. Walang katapusang pleasure, joyful joy in abundance. Ang pinaka-problema lang po, nasira po yung plano na yan, hindi dahil si Lord ang sumira, hindi dahil binawi ni Lord yung plano. The plan of God stays forever. Yan pa rin po ang plano. Ang pinaka-problema lang po, pumasok yung kasalanan sa atin. Lahat po tayo nagkasala. Kung halimbawa ako 58 years old, araw-araw tayo nagkakasala, no? Imposible sa isang araw tayo with the sinful nature that we have, imposible pong hindi tayo magkasala, no? Yung tumingin lang tayo na may maling pag-iisip, common po sa atin yan, nagkakasala tayo. Ang sabi sa Bible, sa Romans, is lahat tayo makasalanan. And ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, meaning habang buhay na pagkawalay sa Panginoong Diyos. Ang ibig mong sabihin, impyerno po. Kabaligtaran po nung eternal, yung sinabi dito sa Bible na joyful abundance, ang ibig sabihin, salat na salat, tapos puro sadness. So pagkatapos, ito, imbis na pleasure forever, pain forevermore. Yan po yung kahihinatnan dahil tayo ay nagkasala. At lahat po tayo, papunta lahat sa impyerno. Wala sa ating papunta sa langit, lahat tayo papunta sa impyerno. Ang buong sangkatauhan, papunta tayo sa impyerno. Kung hindi tayo niligtas ng Panginoon. Hindi kaya ni Lord na mapunta tayo sa impyerno kasi nilikha niya man tayo. So from the very beginning, hinanda na ni Lord ang plano niya para maligtas tayo, para hindi tayo mapunta doon sa kabaligtaran ng plano niya, na kabaligtaran ng joyful abundance. Ibig sabihin, grabing paghihirap at grabing sakit. So kaya si Lord Jesus, ang Panginoong Jesucristo, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Opo? Upang tayo ay magkamit ng kaligtasan at maibalik tayo dun sa plano na joyful abundance and pleasures forevermore. Okay?
in His presence. So plano talaga ni Lord na habang panahon, makasama tayo dun sa lugar na tinatawag na God's Kingdom or Heaven. So, ang kailangan lang po, ang sabi sa John 1:12, whoever receive Him, believe Him, and believe in His name, He give the right to become children of God. At ang sabi rin sa Romans 6:26 na ang gift of God ay eternal life. So ibinabalik ni Lord, ibinabalik ng Panginoon ang plano niya sa atin. Yan ay kung tatanggapin natin si Kristo sa buhay natin. We will receive Him, we will believe Him, and we will submit to Him. Ngayon, ang pinakatanong ko po sa ating lahat, kung may mga first-timer dito na nahiya na tumaas ang kamay, ang pinakatanong ko lang po ito, meron bang dahilan kung bakit hindi mo tatanggapin ngayon si Kristo? Yung mga nag-invite dun sa first-timer, pakitanong nyo sa kanila ngayon, meron bang dahilan para hindi mo tatanggapin si Kristo? May nakikita ka bang dahilan kung bakit hindi mo tatanggapin si Kristo? Sige daw, tanungin mo yung invite mo. Meron bang dahilan ngayon kung bakit hindi mo tatanggapin si Kristo? Kung ang sagot ay wala, dahil wala naman talaga, di ba? Ito naman ang tanong ko sa iyo ngayon. Gusto mo bang tanggapin si Kristo ngayon? Yung nag-invite, tanungin mo siya ngayon. Gusto mo bang tanggapin si Kristo ngayon? Kung ang sagot ay oo, let us pray. Everyone, let us pray. Panginoong Jesucristo, inaamin ko na ako ay makasalanan. Kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko. Tinatanggap ko ikaw sa buhay ko. Ako ay nananalig, pinapaniwalaan ko na ako ay niligtas mo. Tinatanggap kita sa buhay ko. Come into my life. Be my Lord and be my Savior. These things I pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin yung lahat ng first-timers. Welcome po sa family ng BBC. And to sound a little bit churchy, welcome po sa family of God. Good morning po sa lahat sa atin, no? Naalala ko yung madalas kong gamitin dati, no, na kasi very fascinated ako sa lengguwahe ng Cebuano. Yung isang word na matagal kong naintindihan talaga yung salitang mapanalanginan. Okay? Mapanalangin, yung ganyan ba? Kasi for a long time, sa Tagalog kasi ang panalangin is dasal. So, akala ko pagka sinabi sa Cebuano na I thought I was correct na mapanalanginan o something like that, akala ko maipagdasal. Yun talaga yung nasa isip ko kasi lumaki ba ako sa Manila. So, akala ko yung mapanalanginan, yung maririnig ko sa Cebuano, basta marinig ko, ano? Akala ko basta mapagdasal. So, naghihintay ako na pag sinabi yun, ipagdadasal yung tao. Yung pala ang ibig sabihin sa Cebuano ng mapanalanginan o mapanalangin o whatever, mabless. Ngayon, na-amaze ba ako? Dahil ang totoo pala, pag pinagdugtong mo, ang totoo palang nangyayari pagka pinagdasal mo ang isang tao is yun talaga yung pinaka-blessing sa kanya.
let us never discount the blessing that comes to a person because of prayer. Yung pong mga first-timers, alam nyo po, produkto po kayo ng prayer. Yung nag-invite po sa inyo bago kayo i-invite, matagal na po kayong ipinagdadasal. Kung first time po kayo nilang na-meet ngayon, yung pangalan nyo lang po ang first time sa kanila, pero sa totoo po, matagal na po kayong ipinagdadasal. Okay? So, yung mga nag-invite sa inyo, sigurado po, kaya kayo nandito, hindi dala ng aksidente, kaya kayo nandito, yan ay bunga ng pagdarasal nila, ng panalangin nila para sa inyo. Okay? They want to be a blessing to all of you. Okay? So, again, welcome to BBC and welcome po sa ating lahat. I am really glad na we are all here. And ang message po natin ngayon, para hindi maubos yung oras ko, no? The title of the message is The Fourth Best Way to Take Revenge. Revenge is in the Bible. Hindi pinagbabawal ni Lord ang revenge. Bago nyo ako misquote, hayaan nyo munang matapos yung message. Na po? Ang pinaka-problema po sa atin kasi pagka masyado tayo nasaktan, hindi makumpleto, gusto nating magpatawad pero hindi tayo makapagpatawad. Gusto nating makomplete yung forgiveness pero hindi makomplete yung forgiveness hanggang hindi tayo nakakapaghiganti. No? Paano ba ang Christian way, ang biblical way, kung paano maghiganti? No? So, let us learn kung paano maghiganti or to exact revenge the biblical way. Number 1, the best way to take revenge is, number 1, leave it to God. Hayaan mo si Lord na maghiganti para sa iyo. Ang sabi sa Romans 12:19, sige daw. Romans 12:19 says, ang sabi po dito, do not take revenge. Okay lang mag-revenge, pero wag ikaw. Diba? Do not take revenge, dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, vengeance belongs to me. I will pay them back, declares the Lord. So, ang pinaka-the best na mag-revenge, si Lord. Sabi niya, grabe kasi kapag yung God's wrath in God's time ay darating sa mga sumusuway sa Kanya. So, if we take revenge in our hands, magkakaproblema tayo. Number one, baka kung anong magawa natin. Pangalawa, walang katapusan na paghihiganti. So, hayaan lang natin si Lord ang revenge or vengeance. Vengeance is a very strong word, extreme revenge. Ang ibig sabihin ng vengeance. Okay? So, mas malala pa yan kesa sa na-commit mismo nung tao. So, wag tayong maghiganti. Hayaan lang natin na si Lord ang maghiganti para sa atin. Anong sabi sa Deuteronomy 32:35? Sige daw. Deuteronomy 32:35. Ang sabi sa atin dito sa Deuteronomy 32:35,
To me belong vengeance and recompense. In due time, their feet, yung nakasakit sa'yo, their feet will slip because their time of calamity is near. And the things prepared for them draw near. For the Lord will vindicate His people and bring comfort to His servants, because He will observe that their power has waned when their prisoner nor free person remain. Pag nag-take tayo, pag ilinagay natin sa kamay natin, when we put vengeance into our hands, magkakasala tayo, sure. And pag nagkasala tayo, sigurado, ang punta natin sa impyerno. Kasi ang kasalanan, saka ang heaven, hindi pwedeng maging isa. Di ba? So, ang paghihigante dapat ilagay natin sa mga kamay ng Panginoon. Minsan, we want, hindi natin dinalagay sa kamay natin, pero ang problema, we wish the person ill things. No? Yung bang magkakaroon tayo ng somehow happiness pag may nangyari sa kanya na hindi maganda. Okay? So, yung mga dasal natin na, halimbawa, sinabi natin na patawarin nawa siya ng Panginoon. Hindi ko alam sa Bisaya, no? Okay? Patawarin nawa siya ng Panginoon. Ang tanong, we examine our heart. Talaga bang yun ang gusto nating mangyari o ang gusto natin is, Lord, parusahan mo siya? Di ba? So, give to God, ilagay natin sa kamay ni Lord yung vengeance dahil sabi niya, vengeance is mine. Number 2, to exact vengeance, the biblical way, is you forgive. Magpatawad tayo. Kadalasan ang hindi natin mapatawad, yung sobrang nakasakit sa atin, ang sobrang nakakasakit sa atin, sa totoo lang, yung minahal natin. Magulang natin, nanay natin, tatay natin, anak natin, asawa natin, ex-boyfriend natin, ex-girlfriend natin, no? Yung mga taong nakasakit sa atin, kasama sa bahay, kasama sa pamilya, nakasakit sa atin ng sobra. Kumbaga, may relasyon. So, ang best way to take revenge is forgive. Kasi once na hindi tayo nag-forgive, hindi matapos-tapos yung sting nung offense na ginawa sa atin. To end the sting, yung, ano ba yung sting? Yung tusok ba? Yung hapdi, yung kirot, yung sakit ng ginawa sa atin, hindi mauubos yan hanggang hindi tayo nagpapatawad. Every time na maaalala natin yung ginawa sa atin, anong nangyayari? Tumatama, yung sugat na nabubuksan ulit. Nananariwa, sabi nga sa Tagalog, nananariwa ulit yung sugat na ginawa. Okay? Ang isang tao na nagkasala sa atin, na mahal natin, talagang masakit pagka gumawa ng kasalanan sa atin. Halimbawa, ang babae o ang lalaki, di ba, nakagawa ng betrayal, ng unfaithfulness sa kanyang asawa. Masakit talaga yan. Okay? And mahirap limutin talaga yan. Pero, forgiveness really is not an option. It is, yung forgiveness, it is really a decision to make. It is really a decision to make. How often shall we forgive? Anong sabi ni Lord? Forgive him 77 times. Or 70 times 7, 490 baya na. Diba? For the same offense. Sino naman yung salbahe talaga masyado na gagawin yung kasalanan ng 490 times?
Diba? Kumbaga, this is a hyperbole. In-exaggerate ni Lord para to hammer down yung point niya. Ang ibig sabihin, lagi tayong ready na magpatawad. Paano pastor kung paulit-ulit niyang ginagawa? Okay? Naka 490 times na ba siya? Diba? Hindi naman. Diba? So, ang ibig sabihin, patawarin mo lang ng patawarin. Okay? Pero, of course, you have to protect yourself. Tulungan mo siya na hindi na maulit. Kung talagang inuulit niya palagi, edi, you need to separate him. Kailangan magkaroon ka ng boundary. Siguro, dumistansya ka sa kanya. Diba? Dumistansya ka sa kanya. Kailangan ang pagdistansya mo hindi bilang paghihiganti, kundi bilang pag-protect mo lang sa sarili mo para hindi kanya laging na-offend, di ba? Okay? So, pero yung forgiveness, kailangan natin talagang igawad sa tao. Okay? Kasi wala naman tayong balak maghiganti dahil ang paghihiganti kay Lord, patawarin natin siya. And intentionally try to forget the sin or the offense. Sa totoo lang, yung forgive and forget, hindi natin kayang gawin yon. Ang forgive and forget, ano lang yon, byword lang, pero hindi natin talaga kayang gawin. Kasi tayong tao, hindi basta healthy yung utak natin, healthy yung memory natin, wala tayong Alzheimer, wala tayong dementia. So, hindi talaga tayo makakalimot. Imposible tayo makalimot. Basta healthy yung utak natin. Kung gusto mo talaga makalimot, pagdasal mo kay Lord, magkaroon ka ng dementia or magkaroon ka ng Alzheimer, makakalimot ka. Pero alangan naman, no? Na ipagdasal mo. So, yung forgetting, it must be done intentionally. Halimbawa, si Kai, saka hindi pala halimbawa, totoong mag-asawa to, no? Ang mag-asawa, lalo na pag mga few years pa lang ng pag-aasawa yan, pagsasama nila, nagkakasakitan talaga yan. Kasi may attitude siya, may mga pananalita na hindi ito magugustuhan, may mga kilos to na hindi niya magugustuhan, and vice versa. Okay? Magkakasakitan sila. Okay? Or yung iba, extreme talaga yung magkakasakitan. Perhaps yung isa, nakakomit ng isang matinding kasalanan sa kanyang asawa. Either verbal or action. Okay? Or even thoughts. Okay? Kung nakagawa siya ng kasalanan, it will really cause pain. Dahil kaya mo pinakasalan yan, mahal mo yan di ba? Okay? Pag nakakomit yan ng kasalanan, sobrang tindi ng pain yan. Okay? Kung nanay mo, tatay mo, di ba, masakit talaga pagka nagkasala sa iyan. Anak mo na minahal mo, matindi ang pain yan. Magkasama kayo sa bahay. Kung magkasama kayo sa bahay, hopefully, magkasama pa rin kayo mag-asawa sa bahay, no? His or her presence is always a reminder ng kasalanan niyang nagawa. Di ba? Ulitin ko, his or her presence is always a reminder ng kasalanan niyang nagawa. Kung hindi ka magiging intentionally forgetful doon sa kasalanan na yon, patuloy kang masasaktan. So forgetting what he has or he had done should be intentional. Ang gagawin nyo lang ganito, kung meron siyang nagawa na mali o kasalanan or offense sa'yo, ang gagawin mo lang, palitan lang yung mga memories na yon. Bigyan ko kayo ng tip, no? Bigyan ko kayo ng tip. Minsan kasi, ang problema, yung kasalanan, dinadagdagan pa natin ng ibang information like date. Delikado ba yung mag-memorize ng kasalanan tapos may date? Halimbawa, kunwari may kasalanan si Brian sa akin, nangyari ng March 3. Every March 3, inaalala ko yung kasalanan niya. May anniversary ba? Diba?
O kung kaya yung mag-asawa, nagkamali yung isa, na-discover niya ng December 8. Every December 8 will be a painful, it's a mourning day para sa kanya. Yung kasalanan, huwag niyong lalagyan ng anniversary. Kasi pagka merong anniversary, yung kasalanan, lalong tumitindi, hindi mo lalo hindi mo lagi makakalimutan. Kasi anniversary nga di ba? It's a time to remember. Di ba? So ang gagawin nyo, yung anniversary na yan, imbis na ang alalahanin mo niyan yung mali, palitan mo ng good memories. Kasi sigurado ko, yung nagkasala sa iyo, lalong-lalo na kung kapamilya mo, merong mga good memories yan, imposibleng wala. Ang magulang mo, kung nagkamali sa iyo, o may nagawa siyang kasalanang malaki, then, palitan mo ng magagandang alaala. Halimbawa, tatay mo, nagkamali ng babae. Hindi naman araw-araw ng bababa yung tatay mo, di ba? I'm not trying to justify yung kasalanan ng tatay. And unang-una, kasalanan niyang unang-una yun sa Panginoon. Pangalawa, kasalanan niya yung pangalawa sa nanay mo. Pero sa iyo mismo, hindi naman siya nagkasala siguro. Except lang na medyo na-betray yung trust, yung pagtingin mo sa kanya. Pero, yung isang kasalanan ba, dinidisqualify ba nun yung lahat ng kabutihan na ginawa niya sa iyo? Kasi si Lord hindi ganun eh. One sin can disqualify us to heaven. Right? One sin can disqualify us to heaven kasi ang sabi, di ba, the payment for sin is death. Hindi basta death. Habang panahon na pagkasunog to sa impyerno. Ang sabi nga sa Bible, di ba? They will be in a fire that is unquenchable. May mga uod, kinakain sila, yung laman, pero hindi nauubos yung laman natin. Imagine that. And ako may perception kung ano yung hell. Ang isa sa perception ko, yung wala kang makausap sa hell. Mag-isa ka lang. Sa sobrang laki niya, mag-isa ka lang, akala mo ikaw lang yung napunta sa impyerno. Tignan mo, grabing kalungkutan yon. Naghihirap ka na, wala ka pang kasama. Wala kang makausap. Kailangan mong kausapin yung sarili mo, pero hindi yan isang araw, hindi isang taon, hindi 2 taon. Habang panahon. Who is our great God who can take that suffering? Ayaw ni Lord mangyari sa atin yung kaya binigay ni Lord yung buhay niya para tubusin tayo. Napakasimple ba? Sa sobrang kasimplihan, minsan hindi natin mapaniwalaan, but it is too good and too true. Kailangan lang natin tanggapin si Kristo, paniwalaan siya, and to submit to His Lordship. So, si Lord, kahit nagkasala tayo, ang tinitingnan lagi ni Lord, ano? Anong tinitingnan lagi ni Lord? Yung mga beautiful things na nangyari sa buhay natin. Tinitingnan niya yon para meron siyang, di ba? Ang tinitingnan niya yung reasons para mahalin tayo. Para patuloy tayong mahalin. Sa pananaw ni Lord, we are always deserving. Sa pananaw ni Lord, we are so valuable for Him to lose us. Hindi niya ma-afford na mawala tayo sa buhay niya kasi pagdating ng panahon, He wants
everlasting fellowship with us. Di ba, di ba? So, si Lord, ang tinitingnan niya, yung value natin. And yung value natin, kahit anong pinagagawa natin sa buhay natin, valuable pa rin tayo sa tingin niya. One sin, two sins, one sin or two sins every day for 58 years will not disqualify us in the eyes of the Lord. Only sin disqualifies us. Okay? Pero God solved it. Binigay niya yung buhay niya sa atin. Si Lord intentionally, He was so intentional. Imposibleng makalimot si Lord. Pero intentionally, hindi niya inaalala yung mga kasalanan natin. Ang inaalala niya sa lagi, yung mga beautiful moments natin with Him. Nakuha nyo? Hello? Okay? So, ganun din sa taong nagkamali sa atin, nanay natin, tatay natin, huwag natin silang ipako sa krus dahil sa isang pagkakamali nila. Dahil ako, so sure ako, lahat ng tao may kabutihan. Kasi nilalang tayo ni Lord eh. We are after His likeness, after His own image. So may kabutihan talaga sa atin. Pero dahil nga lang sa kasalanan, lahat din ng tao may kamalian. Sabi ko nga, lahat ng tao may pangit na ugali. Kailangan lang, tignan natin yung kabutihan sa kanila. Okay? So intentionally, yung nagawang mali, lalo na kung yung tao nagsisi na, yung mali niya, tabunan mo ng mga magaganda na tungkol sa kanya. Diba? Halimbawa, yung asawa mo, bago pa kayo mag-asawa, ang hilig magganon. Di, tignan mo siya, ang gwapa niya pagka nagagalit, no? Di, nasa pagtingin lang talaga na. Diba? Ang problema, ang tinitignan mo, yung kapangitan ng ang hilig niyang magsalita, ang hilig niyang, diba? Okay? Ako, simple man lang ako kay sa mamitin niyo, no? Okay? Sabi niya, ang pagka medyo mataas ang tone niya, lagi ko lang sasabihin, bakit ka galit? Diba? Hindi ako galit. Bisaya lang ako talaga. Diba? Sabi niya, diba? Ganyan talaga mga Bisaya pag magsalita. Ganun ba? O sige. Ba't galit ka pa rin? Diba? Hindi nga ako galit. Hindi ako galit lagi. Ano ba? Yung galit na yun, no? Okay? So, nasa pagtingin lang natin, let us learn how to see beauty in a person, lalo na kung taong nagkamali sa atin na nagkasala sa atin, no? Na mahal natin. Pangatlo, bless your enemy. Ang sabi sa Bible, sabi ni Lord Jesus, but if your enemy is hungry, feed him. For if he is thirsty, give him a drink. If you do this, you will pile burning coals on his head. Bless our enemy. Imbis na maghiganti tayo sa kanila, i-bless mo. Diba? Isa sa mga pinaka magandang writings ni Abraham Lincoln, siya yung first American black president, no? Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln during his time na abolish yung legality ng slavery. Legal kasi sa kanila dati yan. Tapos during the time ni Abraham Lincoln, na abolish yung slavery. Okay? Lahat ng black naging freemen na, no? Malaya na sila, may same right na sila as the white people. Okay? Ngayon, ang sabi ni Abraham Lincoln,
the best way to eliminate your enemy is to make them your friends. Ang pinaka-the best daw para alisin mo sa buhay mo ang mga kaaway mo is gawin mo silang kaibigan. Did you get the logic? Kung kaaway ko siya, gusto kong mawala siya sa buhay ko, hindi si Brian yung aalisin ko sa buhay ko, yung kaaway ko. Gagawin ko siyang kaibigan ko. Pag kaibigan ko na siya, wala na akong kaaway. The best way to eliminate your enemy is to make him your friends. Okay? And how to make him your friends? Bless him. Imbis na maghiganti ka, imbis na i-harm mo siya, you bless him. Yan yung biblical way to eliminate your enemy, to take revenge. Bless him. Lastly, and I will end on this, the best way to take revenge, number 4, is to be massively successful. Kailangan mong maging successful. Ang pinaka-problema kaya marami sa atin hindi nagiging successful, alam nyo kung ano? Yung energy natin, imbis na malagay natin yung energy natin sa positive, sa productive, nauubos yung energy natin sa negative energy. Yung iniisip natin, yung mga nagawa niya sa atin, inuubos natin sa sadness, inuubos natin sa loneliness, inuubos natin sa drama, inuubos natin sa pagwi-wish na sana may mangyaring hindi maganda sa kanya. Hindi eksaktong ganon. Hindi lang natin maamin. Yung salita natin na sana patawarin siya ni Lord, sana magtagumpay siya. Pero ano ba talaga yung sinasabi ng heart natin? Yung magtagumpay siya, yung patawarin siya ni Lord, o sana paghigantihan siya ni Lord? Or sana mag-fail siya dun sa ginagawa niya? Yung magte-take siya ng board exam, totoo ba na pinagdadasal natin, sana pumasa siya? Or, ewan ko lang kung pumasa ka. Di ba? Ano, Jod? Dahil sa sama natin ng loob, kinukonsume yung energy natin ng negative thoughts. Anger and hate is a very strong emotion. It is a very strong emotion, a negative one. If you linger on hate, on revenge, on sadness, if you linger on that, you are actually using the energy against you. You are using the power against yourself. You are under the control ng enemy. Kasi si Satanas ang mapaghiganti. But you can transmute that energy. Yung galit, yung hinanakit, yung sadness, yung paghiganti, you can transmute that. Sayang yung energy na yon, sayang yung time. If you will be using that on a productive activity. Love yourself by loving God. Yung energy ng hate, palitan mo ng love. Kasi mahirap kang magmahal ng iba pag ang nasa puso mo, galit. Ang problema sa atin, madalas, nakakalimutan nating, dahil nung nagmamahal tayo ng iba, nakakalimutan nating mahalin yung sarili natin.
Kumbaga, wala na tayong sariling buhay. Hindi ka pwedeng magbigay ng buhay nang wala kang buhay. Hindi mo pwedeng mahalin ang asawa mo nang hindi mo mahal yung sarili mo. Kailangan may buhay ka para mabigyan mo siya ng buhay. Ang problema, nung nagkaroon siya ng kasalanan sa'yo, namatay ka na. You must keep yourself alive. There must still be life in you because our life doesn't depend on the people around us. Kung magkasala sila, buhay pa rin tayo. Bakit? Ang buhay natin, nakadepend kay Lord. Kasi kay Lord galing ang buhay natin, hindi sa boyfriend natin, hindi sa kung sino man. Kailangan natin magkaroon ng sariling buhay. We need to love ourselves by loving God. Hindi natin pwedeng mahalin ang sarili natin na hindi natin mahal si Lord. Kasi mapupunta tayo sa mali. Magiging narcissistic tayo. Ang mahal mo lang sarili mo. Okay? Love yourself by loving God. That is the right beginning of loving yourself. Because the love for God will overflow, His love for us will overflow, and thus we can love other people. Serve God, love your work by serving God. Mahalin mo ang trabaho mo. Yung iba dahil may offense, nasaktan, anong ginagawa? Pinapabayaan ang trabaho. Hindi mo pwedeng pabayaan ang trabaho mo. Your work is your friend. Pagmasdan nyo to, kailan pa nagtatrabaho ka ngayon, no? Kailan pa nakagawa ng kasalanan sa iyo yung trabaho mo? Yung boss mo pwede. Yung workmate mo pwede. Pero yung trabaho mo, kailan nagkasala sa iyo? Kailan ka nagtrabaho na hindi ka binayaran ng trabaho mo? Di ba wala? Our work is always faithful to us. Ang problema sa atin, pag nagka-problema tayo, pinapabayaan natin, hinahayaan nating mag-suffer ang trabaho natin. Pag pinabayaan natin ang trabaho natin, then we come to our senses, wala na tayong babalikan. Baka wala na tayong balikan. Ang trabaho natin faithful, it never fails to provide for us, for our family, for ourselves. It's always faithful. It doesn't deserve na mapabayaan siya. Mahalin natin ang ating trabaho by the best way to love our work is to serve God in our work. Ang simbahan, hindi lang dito. Ang simbahan ay ikaw. Kung nasaan ka, simbahan ka. Because you are the temple of God. You can represent Christ in your place of work. Love your work by serving God. Hindi pwedeng Kristiyano kapag Sunday, pag Sunday lang. Pero pagdating sa trabaho, hindi ka muna Kristiyano. Love your work by serving God. Serve God in your work. Look at this. The reason why pain lingers. Yung gusto mong maghiganti, alam nyo kung bakit? Kasi without you noticing, yung paghiganti, yung sadness, yung pain, yung sakit, it is really killing you. Inuubos niya yung energy nyo to make you fail. Kasi, ang sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Plans to prosper you, says the Lord. Meaning, plans to promote you. Hindi habang panahon dong
First year college ka. Magse-second year college ka. Hindi habang panahon yung mga nagre-review dito, reviewy ka lang. O gusto nyo, reviewy na lang kayo habang panahon? Hindi habang panahon, reviewy ka lang. Plano ni Lord na ipapasa mo yung board exam mo. Ang gandang news, di ba? Pag plano ni Lord, no one can stop the plan of God. Isa lang ang pwedeng pumigil niyan. Hindi si Satanas. Ikaw. Ikaw lang ang pwedeng pumigil sa pagpasa mo sa board exam. Walang iba. Kaya si Satanas, linilin lang ka para ikaw ang pumigil sa pagpasa mo. Yung hindi ka na mag-take. Imposible kang pumasa pag hindi ka nag-take. Anong deception ni Satanas? Pag hindi ka nag-take, hindi ka bagsak. Di ba ang ganda? Di ba parang tama, no? Pag hindi ka nag-take, hindi ka bagsak. Parang tama. Pero mali. Kasi pag hindi ka bagsak, hindi ka nag-take, hindi ka pasa. Pag hindi ka pasa, bagsak ka. Parehas lang yun. Matalino si Satanas. Magaling manlinlang. Di ba? Ang sabi ni Lord, for I know the plans I have for you, plans to improve you or promote you or prosper you, plans to not to harm you but to give you hope and a good future. Pero si Satanas, gusto niya failure ka. Gusto niya failure ka. Kaya yung energy mo, gusto niya manatili kang sad. Hindi ka makapagpatawad, gusto mo maghiganti. Ito pa. Yung nanloko sa'yo, nagpa-post po sa Facebook, parang happy. Ikaw ngayon lonely. Nadodoble yung pain mo, di ba? Kailangan nating mag-learn na mag-move on. We cannot afford to remain a failure. Kailangan natin bumangon. Kasi ang plano ni Lord sa atin, maging successful. Pagmasdan mo, pag bumangon ka, yung energy na kinukonsume mo sa sadness, sa loneliness, sa pain, sa hate, pagka na-transmute mo yun to loving yourself by loving God, to loving your work by serving God, and eventually loving people, nagkakaroon ka na ng buhay ulit. Anong nangyayari? Anong mangyayari ngayon? Eventually, when you love your work, promotion comes. Imposibleng hindi ma-promote ang nagmamahal sa trabaho. Ulitin ko, imposibleng hindi ma-promote ang nagmamahal sa trabaho. Promotion will come. Success will come. Promotion after promotion, success after success. Pag successful ka, may time ka pa ba para malungkot? May time ka pa ba para masaktan? There is no room for pain. There is no room for sadness. There is no room for revenge. Masaya kami bilang mag-asawa. Masaya kami bilang magulang ng anak namin. Sinong pwedeng manakit sa amin? Sabihan mo ko ng pangit ni Sir Paddy. I don't have room to entertain that. Kasi I know it's not, hindi necessary yon. Di ba? Ang bobo mo, Sir Paddy. May ganyan akong basher. Ang bobo mo, ang simple-simple lang yan. Pero subscriber ko sa YouTube, no?
Hindi man siya nag-unsubscribe sa bobo, di ba? Subscriber pa rin kasi checking ko siya sa list ng mga nag-subscribe. Hindi man siya nag-unsubscribe. Bakit ako hindi maapektuhan nun? Because I am successful. I am secured with what God gave me. In order to forget revenge, be massively successful. Spiritually and in your career. Ulitin ko, when you love your work by serving God, when you love people by loving God, imposible kang hindi ma-promote, imposible hindi ma-feel yung puso mo ng happiness. Sa mag-asawa, love each other by loving God, serve each other by serving God. So, sure, makakapaghiganti ka. And that is the biblical way how to take revenge. Let us pray.